Pagkarinig nun, nagulat si Jae-hwan at tumingala. Naalala na tumanggi siyang sumali sa main game at lumabas sa tore sa pamamagitan ng pagsira nito. Napagkamalan siyang patay na tao ng puno ng ilusyon at ipinadala sa chaos habang ang kanyang pisikal na katawan ay maaaring nasa lupa pa. Pag-alala lahat ng iyon, lumingon si Jae-hwan kay Yerhen at nagtanong kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Bilang tugon, inulit ni Yerhen ang sinabi ni Jae-hwan na nahuli siya sa isang bagay at pumasok kaguluhan sa pamamagitan ng pagkakataon at nagsasaad na walang sinuman ang maglalarawan sa kanilang sariling kamatayan gaya ng ginawa niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ayaw ibunyag ni Jae-hwan ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa isang uri ng pagbabanta, at hindi sumasang-ayon si Jae-hwan. Isinasaalang-alang iyon, sinabi ni Yerhen na mayroon siyang dapat ihingi ng paumanhin at ibinunyag na sa huling 4 na araw ay mayroon siyang mga nasasakupan. Sinusubaybayan si Jae-hwan at tumugon siya na alam niya ang tungkol dito. Sa pagpuna na tulad ng inaasahan ay sinabi ni Yerhen na siya ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila, kaya medyo mahirap para sa kanila na subaybayan siya. Pagkatapos nito, binuksan ni Yerhen ang ilang mga bintana sa harap niya, na nagsasabi na sila ay nakakuha ng ilan kaalaman matapos siyang subaybayan. Sinasabing inihayag niya ang mga detalye ng panganib ni Jae-hwan level ng kapangyarihan niya, at ang pinsalang naidulot niya nitong mga nakaraang araw. Sa pagtingin kay Jae-hwan, tinanong ni Yerhen kung alam niya kung ano ang karaniwang tawag sa mga taong katulad niya nang magsalita si Chung Eho, tinatawag siyang baliw. Samantala, isinasaalang-alang siya ng mga kapitan maging bida o kontrabida. Habang siya ay nananatiling tahimik bilang tugon, sinabi ni Yerhen na maaaring siya ay isang bayani sa ilan at isang baliw sa iba, at ang mga tao ay tumatawag sa kanya sa iba't ibang palayaw. Gayunpaman, inihayag niya na sa kanya, ang mga taong tulad ni Jae-hwan ay tinatawag mga bida. Isinaad niya na mayroong isang espesyal na katangian na pag-aari ng mga pangunahing tauhan na tulad niya, na ang katotohanan na sila ay sikat. Gayunpaman, sa palagay niya ay hindi sikat si Jae-hwan sa anumang paraan dahil may isang taong nagtago ng kanyang impormasyon sa mata ng publiko, at ang kapangyarihan ay tila pag-alit sa kanya. Itinuturing ni Yerhen na ito ang dahilan ng kanyang mga problema sa panahon ng proseso ng pagkakakilanlan, na nagpapaalala kay Jae-hwan sa anumang nangyari sa araw na iyon. Yerhen states that Jae-hwan is the bida na hinahabol ng kung anong uri ng malaking kapangyarihan na sumunod sa kanya sa kaguluhan. Nang marinig iyon, nagulat si Jae-hwan, iniisip na bagaman hindi siya sigurado dito, tiyak na ito ang taong kilala bilang Monarch of Pitch Darkness, at nagtataka kung gaano kalakas ang mga monarch na ito. Samantala, patuloy na sinasabi ni Yerhen na hindi siya magtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan o magbayad para sa mga pinsalang idinulot niya, sa halip, sila magbibigay sa kanya ng proteksyon. Nang marinig iyon, tinanong ni Jae-hwan kung malakas ang Gorgon Fortress sapat na upang umahan laban sa 12 monarka ng makapangyarihang lupain. Nang marinig ang tungkol sa 12 monarch, tinanong ni Yerhen kung ang 12 monarchs ang humahabol sa kanya, at sumasang-ayon siya, na nagsasabi na maaaring isa ito sa kanila. Bilang tugon, sinabi ni Yerhen na ito ay mahusay, na nagsasabi na ang mga monarch ay magiging hindi magagawa upang makialam sa mga bagay na nagaganap sa loob ng kaguluhan. Nang marinig iyon, tinanong ni Jae-hwan kung ano ang gusto nila sa kanya bilang kapalit, at sinabi yun ni Yerhen gusto lang nilang gawin niya ang isang pabor, na iligtas ang Fortress Master. Makalipas ang 2 oras, habang pababa ng hagdan patungo sa isang basement, ang taong umaakay kay Jae-hwan at sinabi sa kanila ni Chung Heo na nagpapagaling sina Carlton at Mino sa treatment center. Paglingon sa kanila, tinanong ng tao kung gusto ba talaga nilang dalhin sila sa training ground sa halip na sa VIP room. Sa sandaling iyon, nagsalita si Chun Jae-ho, na sinasabi iyon dapat silang magpasya kung alin ang higit na mataas sa kanyang slash at sa tulak ni Jae-hwan. Lumingon kay Jae-hwan, sinabi ni Chung Heo na naalis na rin niya ang tore ng mga master, na ikinagulat niya. Paglingon kay Chung Heo, tinanong ni Jae-hwan kung may alam ba siya tungkol doon, at pumayag siya, habang huminto sila sa tapat ng isang kwarto. Nakatayo doon, sinabi ni Chung Heo na kung manalo si Jae-hwan laban sa kanya, sasagutin niya ang maraming tanong hanggat gusto niya. Gayunpaman, itinuturing niyang imposibleng manalo si Jae-hwan laban sa kanya. Pagkatapos ng mahabang panahon, si Jae-hwan ay nakatayong hindi nasaktan habang si Chung Heo, na bumagsak sa isang butas na ginawa sa sahig, ay nagsabi na sisimulan na naman nila ang laban.
Tinitingnan ang buong koridor na malapit ng gumuho dahil sa pagbagsak ni Chung Eho sa bubong, dingding, at lupa ng hindi mabilang na beses, sinabi ni Jae-hwan na napagdesisyonan na ang laban. Bilang tugon, sinabi ni Chung Heo na hindi pa rin niya ginagamit ang kanyang ultimate technique, at kung gagamitin niya ito, mamamatay si Jae-hwan, na ginagawang Jae-hwan na babagot pagkatapos marinig ang parehong bagay ng paulit-ulit. Tinatawag siyang bastos, tinanong ni Chung Eho kung ilang taon na siya ay, at inihayag niya ang kanyang edad na 60. Bilang tugon, sinabi ni Chun Jae-ho na siya ay 1,000 taon matanda na, at ang 60 taon ng pagtutulak na ginawa ni Jae-hwan ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanyang 1,000 taon ng paglaslas. Nang marinig iyon, tinanong ni Jae-hwan kung talagang siya ang slash sa loob ng 1,000 taon, at sumang-ayon si Chung Heo. Dahilan para masabi ni Jae-hwan na ang kanyang pagiging slash ay mukhang parang 10 years lang ang practice niya. Ikinagalit nito si Chung Heo, na tumalon mula sa butas hawak ang kanyang espada na nagsasabing ang kanyang mga hiwa ay tiyak na makakapagpabago ng kanyang pananaw. Pagkatapos nito, ibinuhos niya ang kanyang espada ng malakas na enerhiya at mga singil kay Jae-hwan, na, bilang tugon, inilabas din ang kanyang espada, at sa wakas ay nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawa. Habang nagsasagupaan ang kanilang mga espada, isang malakas na alon ng enerhiya ang nabuo na pumapalibot sa kanila habang ipinagpapatuloy nila ang walang humpay na laban. Sa gitna ng laban, si Chung Heo hinampas si Jae-hwan ng sobrang lakas kaya napaatras siya. Consider ang nagumanti siya ng bahagya, habang si Jae-hwan ay nakakaramdam ng pagkagulat. Samantala, sinabi ni Chung Heo na ang kanyang pamamaraan ay lubhang kapaki-pakinabang, nagtatanong kung ano ang tawag dito. Bilang tugon, ibinunyag ni Jae-hwan na ito ay isang normal na saksak, na nagdulot sa kanya upang sabihin na ito ay isang mapagkunwari na pangalan para sa isang kapansin-pansin na pamamaraan. Sinabi ni Chung Heo na ang pangalang ito ay nagpaparamdam sa isang tao na may mas malakas na pamamaraan kumpara sa iba. Bilang tugon, hinawakan ni Jae-hwan ng mahigpit ang kanyang espada at ipinahayag na mayroon talagang mas malakas na pamamaraan kumpara doon. Nang marinig iyon, nagulat si Chung Heo at nagtanong ano iyon nang makita niyang sinisingil siya ni Jae-hwan na may aura na kahawig ng nag-iisang hari ng kaguluhan. Naaalala ang kapangyarihan at ang takot na harapin siya, si Chung Heo ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa, iniisip na si Jae-hwan ay nagpapaalala sa kanya sa hari, at nagtataka kung kaya pa niya itong laslasan. Iniisip niya na ang gayong malakas na pag-atake ay maaaring sirain ang buong kastilyo ng Gorgon. Kaya lang, sinabi ni Jae-hwan na pupunta siya atake. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang pagkawasak na maaari itong kumalat, sinabihan siya ni Chung Heo na ihinto ang pagsasabing tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Samantala, sa ikalimang rehiyon ng dakilang lupa, ang rehiyon ng bakal. Samantala isang tao ay nakatayo, na naguutos sa kanyang nasasakupan na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga detalye sa mga aksyon ng itim na monarko. Bilang tugon, ipinahayag ng nasasakupan na ang itim na monarko ay kasalukuyang nakikipag-ugnay at tatanong kung bakit nila ginagawa ito. Sinabi niya na ang lahat ng mga monarko ng dakilang lupain ay dapat maging sa chaos. Bilang tugon, ang tao, na tinutukoy ay si Heoyu, ang Steel Monarch, nagbahagi ng kasunduan na pinipigilan silang makialam sa mga usapin ng kaguluhan. Bilang tugon, sinabi ng kanyang nasasakupan na medyo komplikado at hinihiling na tingnan niya ang screen na nagpapakita kay Jae-hwan ng isang video. Ipinapahayag ni Heoyu ang mga sirkulasyon ng mga tanong at kung papaano ito nauugnay na mga bulon. Bilang tugon, ang kanyang nasasakupan ay nagpapakita na ang taong ito ay ang produkto ng pitch black makikipagkontrata si Monarch. Nang marinig iyon, tinanong ni Heoyu kung nasaan ang produktong iyon. At ibinunyag ng kanyang nasasakupan na pagkatapos tumanggi na ay clear ang tutorial, sinira niya ang bubong ng tore at tumakbo palayo sa kaguluhan. Isinasaalang-alang na imposible, sinabi ni Heoyu na malamang na pinagmamasdan siya ng cultivator sa ika-100 palapag, ngunit ipinahayag ng kanyang nasasakupan na pinatay sila ni Jae-hwan, na ikinagulat niya. Matapos mag-isip ng kaunti, tinanong ni Heoyu kung ang ika-9 na rehiyon ng makapangyarihang lupain ay talagang may koneksyon sa kaguluhan, at sumang-ayon ang nasasakupan, na nagsasabi na kamakailan nilang natuklasan ito. Ibinunyag niya na ang pitch black na monarch ay nakikialam sa kaguluhan sa loob ng mahabang panahon, at ang ilan sa mga sekta doon ay regular na komunikasyon sa pitch black monarch. Nagtataka kung ano ang ginagawa ng pitch black monarch,
Sinabihan ni Heoyo ang kanyang nasasakupan na magpadala ng paunawa upang makapaglakbay siya sa kaguluhan, na nagudyok sa kanya ng planong pagsabak sa chaos. Bilang tugon, sinabi ni Heoyo na pinaplano lamang niyang manood upang maunawaan niya ang sitwasyon at sinabihan siyang magpadala ng 10 Elite Gold 1 Rank Warriors at High Young. Pagkaalis niya, nagtaka si Heoyo kung kumusta na si Chang Heo. Iniisip na mabubuhay pa siya ng matagal kung hindi siya mainitin ang ulo. Samantala, sa kastilyo ng Gorgon, sinabihan ni Chang Heo si Jae-hwan na huminto at kumapit sa kanyang espada, na nagsasabi na hindi niya ito hahayaang gawin ito, habang sinabihan siya ni Jae-hwan na bumaba, na nagsasabi na naiintindihan niya. Bumaba mula sa espada, sinabi ni Chang Heo na imposible at nagtanong kung paano niya nagagawa na gumawa ng isang bagay na ganito kalakas pagkatapos lamang ng saksak ng ilang beses sa loob ng 40 taon. Bilang tugon, ibinunyag ni Jae-hwan na nagpraktis siya ng slashing ng halos 10 bilyong beses, na naging sanhi ni Chang Heo para tanungin kung nakakaslash siya ng 8 beses sa isang segundo ng walang pahinga. Bilang tugon, sinabi ni Jae-hwan na kaya niyang saksakin ng hanggang 100 beses sa isang segundo. Umupo malapit kay Chang Heo, tinanong ni Jae-hwan kung bakit sa tingin niya na ang slashing ay posible lamang sa pamamagitan ng espada at iniharap ang kanyang kamay, na nagiging sanhi mga makintab na particle na lalabas mula dito. Nang makita iyon, nagtataka si Chun Jae-yo kung ito ba ang matalas at foreign energy na naramdaman niya simula nang una niyang makita si Jae-hwan. Sa pagtingin sa mga particle na nakapalibot kay Jae-hwan, napagtanto niya na ito ay hindi enerhiya o kung ano tulad ng isang espiritu ng pakikipaglaban, ngunit sa halip ang kanyang puot at layunin na pinuhin ang mundo. Samantala, ang makintab na mga particle ay nag-transform sa maliliit na spike na umuusbong mula sa kanyang katawan na tumutusok sa pamamagitan ng mga daliri ni Chang Heo, at sinabi ni Jae-hwan na ito ang tinatawag niyang stabang. Isinasaalang-alang na ito ay hindi kapanipaniwala, sinabi ni Chang Heo na siya ay naging sinasaksak ang kanyang sarili at paulit-ulit na sinasaksak ang mundo kahit nasa sandaling ito. Bilang tugon, inulit ni Jae-hwan ang kanyang pag-aangkin na nagprakti ito ng 10 bilyong beses, umalis pagtataka niya. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Jae-hwan ang isang papel na nagsasabing ito ay isang kontrata na kanilang isinulat bago ang tunggalian, na nag-utos sa natalo na ibigay ang hiling ng nanalo. Pagkatapos ay sinimulan niyang basahin ng malakas ang kontrata upang ipaalala kay Chang Heo ang kanyang pangako, na sanhi sa kanya upang maging bigo. Isinasaalang-alang na kailangan niyang pagbigyan ang kanyang hiling. Tinanong ni Chang Heo kung pinaplano niyang gamitin siya bilang isang alipin, ngunit hindi sumang-ayon si Jae-hwan. Jae-hwan nagsasaad na gusto lang niyang sagutin niya ng matapat ang kanyang mga tanong, na sinang-ayunan naman ni Chang Heo. Gayunpaman, bago iyon, sinabi ni Jae-hwan na dapat silang lumabas at maglakad ng kaunti. Habang naglalakad sila sa kastilyo, tinanong ni Jae-hwan kung ano ang Master's Tower. Ibinunyag ni Chang Heo na ang mga tore na nilikha ng mga bangungot ay nagraranggo mula F hanggang S, at ang mga master craftsman ay ang mga namamahala upang gawing mga apprentice ang S-rank at maging mga master craftsman maaga pa. Inihayag ni Chang Heo na mula sa mga tore na nilikha ng mga masters, tanging ang mga espesyal na may kaugnayan sa cultivation ang matatawag na master mga tore. Nang marinig iyon, nagtanong si Jae-hwan kung bakit ginawa pa ang gayong mga tore, at sumagot si Chang Heo na hindi siya sigurado tungkol dito, ngunit alam niya yon. Patuloy na lumilitaw ang mga gising na naglilinis sa mga toreng yon. Bilang tugon, tinanong ni Jae-hwan kung si Chang Heo ay mula rin sa Master's Tower, at sumang-ayon siya. Ibinunyag na nagmula siya sa ika-4 na tore ni Master Melville. Sinabi niya na ito ay isang tore na kilala bilang Moby Dick sa buong mundo, kung saan ang isang higanti lumilitaw ang puting balina sa unang palapag at patuloy na humahabol sa mga tao. Naalala niya na parang isang kapahamakan sa kanya noong panahong iyon na napakaraming martial masters ng martial realm ang namatay. Itinuturing niyang isang himala ito para sa kanya nilinis ang gayong mapanganib na tore. Ibinahagi ang kanyang paniniwala na si Jae-hwan ay tila mula rin sa Master's Tower. Itinanong ni Chang Heo kung aling tore ang naalis niya at inihayag niya ito. Tore ni Malok. Nang marinig iyon, nagulat si Chang Heo, na sinasabi na mahirap na gawain ang paglilinis sa tore ni Malok. Bilang tugon, tinanong ni Jae-hwan kung alam niya sumang-ayon si Malok, at si Chang Heo, na inihayag na kasama niya ang paglalakbay, na ikinagulat ni Jae-hwan. Nagulat na marinig iyon, tinanong ni Jae-hwan kung talagang naglakbay siya kasama si Malok. Bilang tugon, sinabi ni Chang Heo na ito ay isang napakahabang kwento at nagmumungkahi na dapat silang mamasyal sa labas.
Pagkatapos nito, pumunta sila sa labas ng kastilyo, naglalakad sa mga lansangan, at kumain ng kanilang hapunan. Nang makita si Claire na nagbebenta ng pagkain sa kalye dahil sa kanyang pub na nawasak, sinabi ni Chang Heo na ang kanyang stall ay magiging isang alfresco street stall pansamantala. Sa pagtingin sa summoning chamber sa harap nila, sinabi niya na ang lugar na ito ay ang lugar kung saan ang mga kaluluwang napagod mula sa digmaan ng makapangyarihang lupain nagpunta para sa kanilang matamis na pahinga. Ibinunyag niya na ang lahat ay aktwal na namuhay ng maayos pagkatapos na palayain ng mga ito at nagsimulang pahalagahan ang kapayapaan, ibinabato sa tabi ng kanilang mga armas. Habang pinag-uusapan nila iyon ay bigla nilang napansin ang 2 taong nag-aaway sa likod nila. Gayunpaman, isinasaalang-alang sila ng mga lasenggo. Jae-hwan lumingon sa mesa at humigop ng inumin ngunit wala itong lasa. Noon lang, ibinunyag ni Chang Heo na hindi sila mga lasenggo kundi parang mga lasenggo lang at nagsasaad na sa kaguluhan, hindi tumatanda, nagugutom, o naglalasing. Gayunpaman, ito ay isang bagay na ginawa ng mga tao na gusto ang kabaligtaran. Ibinunyag niya na dahil nakaligtaan nila ang totoong buhay, na may kamatayan, nagsimula silang kumilos na parang nabubuhay sila sa totoong buhay kung saan kailangan nila kumain para mabuhay. Gayunpaman, isang araw, lumitaw ang mga lasenggo na nagsimulang gumawa ng mga bagong bagay at nagtipon ng mga tao upang muling tuklasin ang totoong buhay. Ang mga taong ito ay nagsimula ng isang ekspedisyon na tinatawag na Abyss Expedition. Nang marinig iyon, nagulat si Jae-hwan at nagtanong kung bakit sila ay patungo sa kailaliman ng lahat ng mga lugar, at ipinahayag ni Chang Heo na nagpunta sila roon upang hanapin ang bunga ng muling pagkabuhay. Ayon sa kanya, iyon ang mga prutas na sumabit sa mga sanga ng puno ng ilusyon sa dulo ng kalaliman. Nang marinig iyon, tinanong ni Jae-hwan kung ang isang patay na tao ay talagang mabubuhay, at sumang-ayon si Chang Heo, na nagsasabi na ang tanging paraan upang ang mga patay ay muling mabuhay ay sa pamamagitan ng pagkain ng bunga ng muling pagkabuhay. Inihayag niya na ang ekspedisyon sa kailaliman ay isang alyansang nabuo para sa paghahanap ng bungang iyon. Ibinunyag ni Chang Heo na iyon ang oras na siya ay nagising na at nasa edad na kung saan siya ay walang takot. Nang marinig iyon, tinanong ni Jae-hwan kung si Malak ay bahagi rin ng ekspedisyon, at sumang-ayon si Chang Heo. Inilalantad na siya ang kapitan na nanguna sa ekspedisyon at isang napaka-natatanging individual. Naaalala niya na sa panahon ng ekspedisyon, pinuntahan siya ni Malak at sinabi na nakamit niya ang isang hindi kumpletong paggising nang hindi inabandona ang kanyang mga damdamin, na lubhang kakaiba. Sinabi ni Malak na tiyak na matigas ito sa kanya, habang sinabihan lang siya ni Chang Heo na makipag-usap sa ibang pagkakataon. Dahilan upang magtanong si Malak kung siya ay nabalisa dahil sa paglilinang. Frustrated, hinagis ni Chang Heo ang kanyang espada patungo kay Malak, ngunit naiwasan niya ito. Paglingon sa kanya, tinanong ni Chang Heo kung bakit si Mare na tulad niya ay papunta sa bangin habang sila ay karaniwang nakaupo sa mga silid at gumagawa ng mga tore. Bilang tugon, sinabi ni Malak na hindi niya ginagawa.